pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahon ay kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako ay hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay pumapasok na sa tinatawag nating mga mahal na araw. Simula po sa araw na ito, hayaan po ninyo na pagnilayan natin ang kahulugan ng mahal na araw. Sa wikang Filipino, kapag sinabi nating mahal, sabihin nyo nga po, mahal. Dalawa po ang pwedeng ibig sabihin. Una ay ang pag-ibig. Mahal bilang pag-ibig. Sa Ingles, love. Sinasabi nating mahal kita na nangangahulugang iniibig natin ang isang tao. Ganon din kapag tinatawag natin ang isang taong mahal. Ibig sabihin, may pag-ibig tayo sa taong iyon. Mahal bilang pag-ibig. Sa Ingles, love. Samantala, ang ikalawang kahulugan ng salitang mahal ay nangangahulugang ang isang bagay ay may halaga
o value sa Ingles. Ito yung ginagamit nating salita para tukuyin ang isang bagay na may katumbas na mataas na pera o halaga. Sa wikang Ingles, mahal ay expensive. Expensive or costly. Ganito po tinukoy ni Judas Iscariote ang pabango na ibinuhos ni Maria ng Betania sa mga paa ni Jesus nang minsang dumalaw si Jesus sa kanilang tahanan matapos niyang buhayin ang kapatid ni na Maria at Marta na si Lazaro. Mahal. Kaya nga, ganun na lang ang panghihinayang ni Judas dahil mahal ang halaga ng pabangong iyon. Tapos anong ginawa? Ibinuhos lang sa paa. Binuhos sa paa ni Jesus. Di ba pag pabango, pa dito-dito lang tayo, no? Halos ayaw mo nga i-spray, di ba? Pag alam mong mamahalin, no? Pero si Maria ng Betania, ibinuhos sa paa ni Jesus. Kaya nga, ang tanong ni Judas, bakit hindi na lang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Pero, sinabi niya ito, hindi dahil siya may malasakit sa mga dukha, pero dahil siya ay magnanakaw. Siya kasi yung ingat yaman. At alam ni Jesus, kukupitin lang niya yun. Mahal ang pabango. Mahal. Na nagkakahalaga ng 300 denaryo. Alam niyo po, tinignan ko, yung halaga ng 300 denaryo sa panahon natin ngayon. Kung magkano ang katumbas ng 300 denarius in our present time. Yung latest computation na nakita ko nung 2017 pa. So that was 7 years ago. Tama, no? 2024 na. Yun na yung closest. At ang katumbas ng 300 denaryo sa panahon natin ngayon, 2017, ay 40,000 hanggang 50,000 US dollars. Hindi peso, US dollars. Magkano yun sa peso? Higit 2 milyong piso. Sa 40,000 computation, kung 50,000, kayo na po mag-compute. Kaya nga, mapapasabi ka talaga na ang mahal. Di ba? Ang mahal. Kaya nga ganun na lang kabango. Yung pabangong iyon, nung binuhos, humalimuyak sa buong tahanan. At ganun na lang ang panghihinayang ni Judas. Masisisi ba natin siya? Kahit nga kayo, hindi nyo malimutan, no? 2 milyon, binuhos, no? Muli, dahil tinignan ni Judas ang halaga, kinuwenta niya ang perang katumbas. Samantalang mahal, kaya panghihinayang at pagkukwenta ang nasa isip ni Judas, si Maria ng Betania, mahal din. Hindi nasa isip, kundi nasa puso. Kaya niya nagawang ibuhos ang pabango sa paa ni Jesus. Mahal din yung kanyang hindi nasa isip, kundi nasa puso. Kaya niya nagawang ibuhos, sabay punas gamit ang kanyang buhok. Mahal dahil siya ay may pag-ibig kay Jesus. Ang taong may pag-ibig o ang taong nagmamahal, hindi nagkukwenta at hindi nagbibilang. Walang ibang katumbas na halaga kundi ang taong
minamahal, lubos kung magbigay, ubos kung mag-alay, at hindi kailanman nang hihinayang. Dito nagkaiba sina Judas at si Maria ng Betanya. Si Judas walang pagmamahal dahil makwenta. Si Maria naman lubos kung magbigay at hindi nanghihinayang dahil siya'y may pagmamahal. Si Judas, tiningnan niya ang pabango bilang mamahalin. Si Maria ng Betanya, tiningnan niya si Jesus bilang kanyang mamahalin. Mga kapatid, ito po siguro ang kahulugan ng mahal na araw. Mahal dahil may pag-ibig. Mga araw na binuhusan ng pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Pagmamahal na walang katumbas na halaga, walang pagkukwenta, at higit sa lahat, walang panghihinayang. Pero pwede rin nating tignan ang mahal na araw bilang mahal o expensive. Bakit? Ang halaga na ibinigay ni Jesus ay walang katumbas dahil buhay ang kanyang pinantubos sa atin. Hindi ba mas mahal yon? Mas mahalaga yon at walang katumbas yon? Buhay. Ito po ang ipinapakita sa atin ng mga mahal na araw. At ito ang mga araw na ibinigay sa atin para balikan ang pagmamahal ng Diyos. Nawa, ito ring mga araw na ito, maipakita natin at maibalik natin sa Diyos ang pagmamahal na kaya nating ibigay sa Kanya. Isang pagmamahal na walang katumbas, hindi nagkukwenta, at walang panghihinayang. Ngayong Holy Week, baka yung iba magbabakasyon. Father, sayang naman kasi, holiday, hindi na kami magli-leave. Tingnan mo, saan ang hinayang? Sa bakasyon. Sa leave. Pero ang dapat na pinanghihinayangan, yung mga araw na ibinigay sa atin ni Jesus, na binuhusan ng pagmamahal, na hindi nagkukwenta, hindi tumuturing ng halaga, at hindi kailanman nang hihinayang. Amen.